Maraming mga putok sa buhong pendehong dakdak tulad ni Vice at ang kanya mga kung sino man mga tsuwari-wariwap. Nagsasalita siguro dahil wala nang masabi sa kanilang mga palabas na walang katorya-torya. Kaya pati itong mga ginagawa ho namin nadadamay. Kami, we take it very personal. Hindi lahat ng mga nagpo-post na mga Bible verses para lang kinasabing yabang, arte, tsorba. Ito'y sasabihin ko sa iyo, Vice. Hindi kami ganon. Kami, kahit man saang sulok ng Pilipinas, kahit nakaanak mo, kahit nga si Vice ganda ka pa, pag ang kaanak mo wala kang magagawa, kundi kung may tsumorba-tsorba lang sa harap ng kamera, kaya namin ipagtanggol, kaya namin tumayo. Para sa akin, malimit kang, labas mo mukha, malimit kang, kaya nakikita mo dilaw. Dilawan ka kasi. Dilawan na balimbing. Dati, sinusuportahan mo ang Pangulong si President Duterte. Malimit ka kung ano-ano mga pinagsasabi mo. Bandang huli, masama ang loob mo dahil napasara ang ABS-CBN. Ngayon, tinitira mo kung sino man. Kami, ako, bahala ka sa iyong mga sinasabi. Isang bagay lang. Medyo kami napapasaringan mo. Huwag na huwag ka magkakamali sa bitag. Kasi kami, kahit na buong puwersa ng ABS-CBN sa likod mo, hindi kami matitinag. Kahit na buong dilawan na mga politikong dinidikitan nyo, sa kagustuhan nyo sumipsip para mabalik kayo sa ere, ala akong pakialam. Kahit na si Leni Robredo, Isko Moreno, sino pa? Si Lacson, sino pa yung mga kaalyansa ninyo? Kahit na Manny Pacquiao, pag-uuntog-untugin kong ulo ninyo. Una sa lahat, yung kulay pa lang ng suot mo, dilaw na yan. Kami mga Tulfo Brothers, hindi kami mga dilawan. Lalo-lalo na ako, si Tul Erwin. Nagpahayag si Tul Rafi, ang laki ng respeto niya kay PRRD na posible yung sinasabi mong mga kawatan, magnanakaw, maybe siguro, hindi mo lang masabi, Bongbong Marcos. Kasi pag sinabi mong Marcos, Duterte, Marcos, yan ang gusto nyong hadlangan na huwag makaupo sa Malacanang. Kasi pag nakaupo yung Marcos, nakaupo uli yung Duterte, wala kang magagawa kung yan ang lalabas. Kinakatakutan ninyo kasi mawawala pa rin kayo sa ere. Ngayon, sa kagustuhan mong sumaltik na kuminsan ala ka nang masabi, alang laman ng utak mo, katsorba-tsorbahan, kaek-ekan yung mga pinagsasabi mo, I take it very personal. Pasok ka sa Ben Tulfo Unfiltered. Yung sinabi mong paggamit ng Bible verses, I will take it very personal. Mastig ako, maangas ako, bastos ako, busabos ako sa mga taong busabos at bastos. Pero hindi mo kilala kung sino ang kami. Huwag mo na akong kilalanin. Ang ayaw ko lang at madamay kami sa mga pahayag mo, sa mga salita mong walang katorya-toryang palabas ninyo. Hindi kami kapareho sa inyo. Estilo namin sa bitag, ipagtanggol ang mga inape, kinawawa, walang kalaban-laban. Ikaw, ini-entertain mo, chino-chorba-chorba mo lang, sumablay ka na. Kahit na nga mismo si Senator Tito Soto, may issue ka, Jessica Soho, nilait mo. Kung sino-sino nilalait mo, gusto kong marinig laitin mo ako, makakatikim ka sa akin. Buong puwersa ng ABS-CBN, dalhin mo sa gilid mo. Ala akong pakialam. Buong puwersa nitong si Isko Moreno na dumidikit sa'yo, ala akong pakialam. Lacson, sino pa? Pacquiao, Leni Robredo, kulay mo na lang, naintindihan ko na. The next time magsalita ka, think. Other than that, tatamaan ka ng hagupit ni bitag. Na ngayon, gusto mo, sagot kung gusto mo. Ito ho ang Ben Tulfo Unfiltered sa loob ho ng Pambansang Sumbungan.